Gusto kong i-vlog tong mga araw na to na this past few days papalapit yung katapusan ng November. Medyo hindi kami okay. Medyo mataas yung level of anxiety namin pareho ni Mami. Hindi siya masyadong napapagkakatulog sa gabi. Tapos alam mo yun, halata ko rin sa kanya na stress. Laging parang nag-iisip. Pag uuwi sa bahay, haharap sa laptop, magla-laptop, hindi ko alam kung anong tinitingnan. Pero alam ko naman kung ano yung talagang aming isipin sa mga panahon na to. At yun yung aming... Yun yung aming work permit. Akala namin noon, ang challenge lang talaga guys at ang nakakatakot ay pag nakarating ka na ng Canada is yung pag-PR. Paano ka magiging permanent resident? Anong pathway ang gagamitin mo? Anong provincial ba or express entry or what, 'di ba? Yun, akala namin yun na yung mga sunod na yun na yung pinakamabigat na isipin na dadating sa amin. Hindi namin nakalain na work permit extension ko pa lang at PGWP, nakaka-stress na din pala. Naaabot pala kami sa ganito. Ayan guys, so itutuloy ko yung kwento. Bakit ngayong mga panahon na to, yun nga, nasabi ko kanina na grabe yung stress level namin, yung anxiety namin na mag-asawa, no? Tungkol sa aming mga permits. So, ibigay ko sa inyo yung timeline para magkaroon kayo ng idea. Pati na rin dun sa mga IS na kadadating lang, na dadaan din sa ganitong proseso. Tsaka dun sa mga nagbabalak, para information na rin para sa inyo. Kung ano ba yung talagang proseso na pinagdadaanan. Lahat ng permits namin ay mag-e-expire ng November 30. So bakit November 30? Kasi yun yung length ng time na binigay sa amin ng IRCC or ng government ng Canada. Yun yung length ng time na binigay kay Joyce para doon sa kinuha niya na 2 years program sa Bow Valley College na early childhood education, di ba? Kung matatandaan nyo, natapos ni Joyce yung school niya ng April 2023. So kung tutuusin, from April 2023 up to November 2023, itong this coming week, meron pa talaga siyang natirang 6 or 7 months na buffer time. So naisip namin na magandang plano yon na matapos niya ng medyo maaga yung klase niya. Kasi nga, magandang diskarte yun kasi kung maghihintay ka ng work permit and hindi mo alam kung gaano ang itatagal bago lumabas yung tinatawag na PGWP niya, meron pa rin kaming, at least nandun pa rin kami sa time, ang haba pa rin ng time namin na meron pa rin kaming valid work permit. So yun na nga, nag-lodge si Joyce ng PGWP noong May 29, 2023. After niya gumraduate ng April, hinintay lang niya na lumabas yung completion letter, which is number 1 requirement bago ang isang international student ay makapag-apply ng post-graduation work permit. And agad-agad, paglabas nun, yun yung time na, i-link ko dito sa video na to, yun yung time na nag-stop siyang mag-work ng isang araw lang naman. Kasi by that time, pag-receive mo ng completion letter, that means bawal ka nang magtrabaho hanggat hindi mo naiipasa or hanggat di mo nai-lodge yung PGWP application. So yun nga, fortunately, na-lodge naman niya agad noong May 29, and after that, tuloy-tuloy na ulit yung trabaho niya. Ako, as the open work permit holder, tuloy-tuloy naman yung trabaho ko, walang problema. Kasi nga, ang aking validity ng work permit ay hanggang November 30 pa talaga. So yun na nga, akala namin magiging smooth na yon, and akala namin yung time na meron kami from May to November 30 ay sapat na
sa paghihintay na dumating yung aming bagong work permit. Pero doon kami nagkamali. Dahil siguro sa dami ng backlogs ng IRCC at sa kokonting alam mo yung kokonting gumagawa or nagre-review ng mga applications, hindi namin nakalain na aabot ng ganito. Nung nag-lodge si Joyce ng PGWP, ang sinasabi dun sa website is ang average processing time ay nasa 135 days bago ma-approve. So mataas yung hopes namin, say 135 days. Enough na enough kung dadating ng ganung panahon, ano, yung aming bagong work permit, enough na enough yung aming 7 months pa na natitirang existing work permit. Yung 135 days, nasa, ano yun, nasa mga 4 to 5 months. No? Which is okay lang. Sabi namin, okay lang yan. Kahit na ilang buwan yan. Ang mahalaga, basta pag lumabas, approve. Yun ang mahalaga. Yung paghihintay, okay lang yan. Pero, noong mga panahon na yon guys, yung mga single, mga solo applicants, yung mga walang kasamang pamilya dito sa Canada, ang bilis lang ng kanila guys. So, pag-lodge nila, mga 1 month ang average, lahat ng mga solo applications ng PGWP, approved kagad. So, parang ang sa nakikita ko dito is parang yung lahat ng solo applicants, dahil hindi komplikado yung kanilang documents, madaling i-review yung kanilang application, sila yung mga inuna sa queue. Sila yung mga nauna. Kaya ang bilis nilang na-approve. Pero yung mga family applications kagaya namin, na ang proseso ay isang PGWP ng international student, di ba? Ako, open work permit holder, and then yung mga bata na may mga kanya-kanya ding permits, medyo kami yung na left behind, no? Parang kami yung mga inihuli nitong IRCC na iproseso. So, ayun na nga. Ano ba ang ibig sabihin ng mapasuhan? Ano ba ang konsekwenso? Ano ba ang epekto ng mapasuhan ng work permit? Pero bago ko yun na ipaliwanag sa inyo, explain ko muna yung according to IRCC. No? According to IRCC, kung ikaw ay nakapag-lodge ng iyong PGWP at ng open work permit extension before the expiration of your original work permit and study permit, ibig sabihin, allowed ka na mag-work. Allowed ka na magpatuloy sa pag-work, walang kaso. Kahit mapaso ang iyong SIN at kahit paso na ang iyong work permit, walang problema. Basta, tandaan nyo lang, basta na-apply yung PGWP at saka open work permit extension before the expiration of your existing work permits or study permits. Yun ang sinasabi ng batas. Yun ang sinasabi ng IRCC. Pero, hindi 100% laging nasusunod. Or sabihin na natin, hindi lahat ng employers, sa kaso ko ha, hindi lahat ng employers ay naiintindihan at nag-a-agree na pwede kang magtuloy ng work. Kasi marami na rin kaming mga kakilala, may mga kakilala na rin kami na, at saka sa website, sa Facebook group, marami na rin doon na nag-post na oo, sinasabi nga ng IRCC na allowed naman mag-work even though expiring yung work permit mo, pero may mga company talaga na siguro playing safe, hindi nila pinagpapatuloy yung employee nila. Kumbaga parang stop muna and then tawagan ka na lang namin pag may bago ka na ulit work permit, 'di ba? Ganun ang ginagawa. So, medyo nakakatakot, Kasi paano na lang kung sa gitna dito sa ngayon ay mawalan tayo ng trabaho, parang or pa-stopin tayo ng employer natin. 'Yun ang medyo nakakatakot. So, ano bang ibig sabihin ng ma-expire ang work permit? Kasi na-expire ang aming work permit, ibig sabihin, ma-expire din ang aming Social Insurance Number o SIN. Which is, yan ang isang napaka-importanteng dokumento pag ikaw ay nagpunta dito sa Canada as lalo na kung temporary resident. Kasi yung SIN, dyan nagre-reflect lahat ng tungkol sa
sahod sa'yo, yung taxes mo, lahat dyan makikita. Lahat ng ahensya ng gobyerno, pag in-encode yung SIN mo, makikita na lahat ng impormasyon tungkol sa'yo. Okay? Kung ang permit mo, kung kailan na expiration, lahat-lahat, pati lahat ng kita mo, lahat ng taxes sa SIN nakikita. So, pagka na-expire ang SIN, malaking problema. Pero kagaya nga ng nauna kong sinabi, na kung ikaw naman ay naka-apply ng PGWP at ng Open Work Permit Extension before the expiration of your original permit, meron namang discretion dyan. Kasi nga, ibig sabihin, ikaw ay naka-maintained status or tinatawag dati na implied status. Kung saan, inaalaw ka naman na mag-work. So, bakit nakaka-stress? Simula ngayong araw na to, meron na lang kaming 7 araw. At sa November 30 nga, after 7 days, mag-expire na yung aming work permit. At yung school ni Jayron, kahapon, yung school ng mga bata, nag-email na sa amin to inform us na expiring na nga daw yung aming mga permits. Ganon din yung sa mga bata. So, yun yung sinasabi ko sa inyo guys, ano? Yung SIN, konektado yan sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Alam ng school, alam ng Alberta Health, alam ng lahat basically. Nag-a-alarm sa kanila na pagdating ng gantong date, malalaman nila na, huy, expiring na yung ano mo. Kahit nga yung employer ko, alam na rin nila na expiring na ang aking SIN. Yun nga, kahapon, nag-email na yung school ng mga bata to inform us na expiring na yung work permits. At unfortunately, dito pala sa Canada, kung ikaw ay temporary resident at nawalan ka ng status or nawalan ka ng permit, ang mga anak mo pala ay makakapagpatuloy sa pag-aaral sa public schools or Catholic schools, pero kailangan mo nang magbayad ng tuition fee. So yun yung ngayon lang namin na-discover yon. Papayagan nilang mag-aral ang anak mo. Halimbawa, kung out of status ka, kung talaga nangyari siya, out of status ka. Papayagan lang mag-aral ang anak mo, pero magbabayad ka ng tuition fee. Okay. Pero, sabi doon sa email na na-receive ko, pagka nga daw walang permit na mape-present, so parang considered international student sila, which is not funded by the government of Alberta. O kasi, pinapasa nila yung documents ng bata para makakuha sila ng fund So kung wala silang mape-present at ibig sabihin international student sila, so we have to pay. Sa makatuwid guys, ano, ang ibig sabihin pala sa Canada ng free education para sa mga bata kung ang magulang ay resident, citizen, Canadian citizen, permanent resident, or temporary residents kagaya namin na merong papers or legal papers to work. Pero oras pala na mawalan ka na ng status to dito sa Canada, ang ibig sabihin na rin nun is magbabayad ka na ng tuition para sa mga anak mo. So sabi ko nga kanina, exempted naman kasi kami naman nga ay nakapag-apply before ng expiration. Yung school is understanding. Nanghingi lang sila ng documents to prove na before ma-expire yung aming permits, kami ba ay nakapag-apply na ng bagong permits or nakapag-extend na. And after presenting that, okay na, wala nang problema sa school. Diba? So, medyo nais yung isipin namin doon. Medyo nawala. Pero, ang ikinakakaba ko talaga is yung employer ko. Yun talaga yung nakakakaba. Isipin nyo na lang guys parehas kaming nagwo-work, diba? Kasi, although hindi pa bumababa yung kanyang work permit, naka-implied status na nga siya di ba? Kaya nakakapag-work na siya ng full-time. Right after na ma-lodge niya nung May 29 yung kanyang PGWP. Pero siya, yung employer niya, hindi naman nangungulit sa kanya or hindi naman siya tinatanong na, hey Joyce, expiring na yung ano mo sa November 30, yung work permit mo. Hindi naman siya ginaganon. Pero ako guys, kaya ako kinakabahan. Kasi in-email na nga ako ng employer ko na pag-uusapan na raw namin yung tungkol sa aking work permit. At after this weekend, pagbalik ko sa trabaho, pag-uusapan na namin.
At kaya ako kinakabahan kasi dalawa lang yun, guys. Dalawa lang ang pwedeng puntahan. It's either wala na kami pambayad ng bahay. Ito lang ang pwedeng puntahan o ito. Ang ibig ko sabihin, dalawa lang pwedeng lang sabihin. Okay? Naiintindihan namin na yung based doon sa mga ipinasa mong documents na maintained status ka or implied status ka, ibig sabihin you are allowed to work. Yun ang magandang balita. Pero ang ayaw kong marinig, ang hindi ko gustong marinig, ay yung kung sasabihin nila na pasensya ka muna kasi pa-expire na yung SIN mo at hindi pumapayag yung main office na mag-work ka, kaya stop ka muna. Siguro magbabargain na, sige, na lang, oras na makuha mo yung work permit is pwede ka na lang bumalik, which is nakakatakot, guys. Kasi kung gano'n na mangyayari, hindi ko alam kung pagbalik ko ba, yung rate ko ba o yung sahod ko ay yung pa rin ang ibibigay nila or magba-back to basic ako, which is 18 months kong pinaghirapan bago ko makuha yung top rate na tinatawag sa trabaho namin, Tapos babalik ulit ako sa umpisa. Yun ang parang mahirap tanggapin, na parang nakaka-stress sa part ko. Yan ang aming dilema sa ngayon. O yan, tinan nyo, nakasubsob na naman. Hindi ko na naman alam kung ano pinagpipipindot niyan. Yan ang aming dilema sa ngayon. At hindi lang kami, alam namin marami pa na batch ni Joyce na almost the same time nung nag-submit ng PGWP application na hanggang ngayon, especially yung mga family applications nga na sinasabi ko, hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ng decision sa IRCC. Nakakalungkot lang kasi itong bagay na to, hindi naman natin hawak eh. Hindi naman namin hawak kasi maaga naman kaming nag-apply. Pero bakit inabot ng ganito? Wala naman tayong masisisi. Dahil yung government mismo, kada tumatawag kami sa IRCC, wala rin sila magagawa. Yun ang sabi nila. Basta nandun na yung application nyo and hintay na lang tayo kung kailan gagalawin ng visa officer, kung kailan i-review yung application. So nagno-note lang sila doon. Yun lang ay nagagawa nila. Pero hindi namin alam kung paano. Walang paggalaw na nangyayari doon sa application. So hindi lang kami, marami pang mga international students and families din ang hanggang sa ngayon naghihintay. And almost the same time din na ma-expire yung mga original permits nila. So sana meron pa kaming less than a week or meron pa kaming 1 week na para maghintay ng decision from IRCC sa application namin, na sana bumaba na, sana lang dumating na para hindi na kami, alam mo yun, para hindi na kami dumaan sa problema na to, sa stress na to. Ayaw ko rin isipin kung ano yung pag-uusapan namin yun. Pero magkakaalaman na sa Monday kung ano ba ang magiging desisyon ng employer ko. Sana lang bago dumating yung oras na yun, bumaba na yung decision. At syempre sana approved para hindi na magkaroon ng problema. So yun, hanggang dito na lang guys yung hanggang dito na lang po yung kwentuhan natin sa ngayon. At abangan nyo na lang kung ano sunod na mangyayari. I-update ko kayo kung ano yung mga sunod na mangyayari. At yan naman talaga ang reason kung bakit namin ginawa tong channel na to, para share sa inyo hindi lang yung mga pasyal, hindi lang yung mga masasaya, yung mga good vibes, kundi lahat ng pakikipagsapalaran namin dito, pati lahat ng struggles namin dito. Kaya sana meron kayong napulot ulit kahit konti dito sa video na to. And maraming salamat sa laging panonood. Thank you for always watching, and please like and subscribe the video. And see you!